interbyuhin si Professor Paulo Emanuel Tamase ng UP College of Law. Importante po ito, academic discussion para ho tayo matuto. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa inyo mga taga-subaybay. Salamat po sa inyo pong sakripisyo para po sa aming pong programa. Uunahin ko lang po itong debate ngayon, pagtatalo. Doon po sa sinasabing gawin na po natin tong example, wala ho pa namang itong subjudice kasi nga po pinag-uusapan pa lang nga, wala pa nga pirma po yung charge sheet daw sa ombudsman eh. Yung pong sinasabi ni Ombudsman, Deputy Ombudsman Clavano, ika niya, ang sinasabi po niya, yung daw pong contribution sa eleksyon noong 2025 na tinanggap ni Senador Marcoleta na 75 million ay sabi niya, if I may quote, ang sabi po niya, yun daw pong reklamo na plunder does not hinge on whether the alleged 75 million came from public funds. And he said that plunder law also covers certain acts involving private money. Doon po tayo muna magsimula po. Ano ba ang elemento po ng plunder at talaga ho bang kahit na ganyan po ang pinanggagalingan ng pera, donasyon sa kampanya ng eleksyon ay maaari masakop po ng kasong plunder? Go ahead po, Professor. So maganda po yung tanong, kasi yung common misconception nga po natin sa plunder ay ito lamang po yung pagnanakaw mula sa pamahalaan. But yung plunder po, mas malawak po yung sakop niyan. Yung isa po ay yung nabanggit po natin na yung pagnanakaw, pagkuha ng pera ng taong bayan na sa public funds. Yung second po na aspect niya actually is accumulation of ill-gotten wealth. Ibig sabihin po nun kapag nag-accumulate po, parang tumanggap, dumami yung ill-gotten wealth ng isang tao. At kabilang kasi sa ill-gotten wealth sa plunder law ay yung mga regalo, donasyon na binibigay sa isang public officer dahil public officer siya. So doon po nanggagaling yung sinasabi ng ombudsman na hindi porket hindi public funds yung tinanggap ay hindi na ito plunder. In fact, pinaparusahan din po kasi yung pagsuhol or yung pagtanggap ng suhol effectively. So I think yung po yung hindi pa ko natin nakikita yung charge documents, yung complaint laban kay Senator Marcoleta, but I think yun po yung teorya nila na kung hindi nga po ito failure to declare campaign receipts, donations kay Senator Marcoleta kasi hindi pa ho siya kandidato at that time, at the very least, tinanggap na yung napakalaking sum na iyon or napakalaking amount na iyon nung public officer na siya, nung congressman siya, bago pa man siya tumakbong senador. Okay. Professor, pwede ho ba natin lang, if you will allow me, para ho mas maunawaan din natin ito pong provision mismo po ng batas. Kasi ang claim po naman ng kampo nila Ginoong Marcoleta na oo, congressman po siya nung panahong yon, pero yung mga nagbigay sa kanya ng campaign contribution ay nagsasabi nga na hindi naman daw ito mga taong may kontrata sa gobyerno o meron pong mga interes sa kanya pong panunungkulan. Basahin ko lang po, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, kapag po ganun na ako isang congressman, tumakbo akong senador, before the campaign period, may nagsabi sa akin, tanggapin mo to. Ituring mo na lang ito na if I may quote, we're giving you contribution but this is your debt or gratitude to us. Treat it as a debt.
Yung pong sinasabi niya, di ba doon, ito ho kasi yung bahagi doon ng preba ng ombudsman, yung actual na media statement ni Ginoong Marcoleta. Paano ho natin to makokonek dito nga po sa sinasabi na oo na sa number 2 elements nga po nitong plunder na kung meron kang proyekto, wala naman pinag-uusapan dito na proyekto o naman pong benepisyo na makukuha supposed to be nung donor po o campaign contributor. Paano? So, yung plunder law po, tama ka, Manong Ted, pag tinignan ninyo yung batas, hindi lamang ito covered doon sa proyekto. Covered din po dito yung pagtanggap dahil lamang public officer ka. At mahalaga po alalahanin kung bakit ganun yung prohibition. O bakit ba natin binabawal na kahit wala namang yung tinatawag natin na quid pro quo, walang palitan. Bakit natin pinaparusahan yung pagtanggap ng ganito kalalaki na amount? At kaya po gano'n yun kasi minsan nga po abang, no? Yung ginamit niyo po na word na sinasabi din, I think, dun sa statement ni Senator Marcoleta nun was debt, parang utang. So para siyang advance, no? Na kung mapupunta ka sa posisyon na ito, alalahanin mo naman kami na nagbigay sa iyo. So parang inunahan lang niya yung pagsuhol dun sa public officer. Kaya po binabawal sa batas natin yun. So depende doon sa interpretasyon nung debt, no? Kasi maaring utang as in utang pinansyal or debt of gratitude, no? Opo. Pwede pong utang pinansyal in the sense na kakandidato ka, umutang ka muna sa amin. Pwede din naman siyang utang ng loob. But in any event po kasi, sa batas po natin at sa code of ethics po natin, kung pinautang po yan para sa kampanya, dapat i-dineclare po yan eventually nung naging kandidato na po siya. Kasi kalinaw kung ano po yung value ng transaction na iyon. Opo, pero attorney, professor, sabi naman nila na-dismiss nga ng COMELEC yung kaso na hindi ito sinama sa kanyang statement of contributions and expenditure during the election. Yung dismissal po ng COMELEC, so balikan po natin Manong Ted, yung naging usapin po dito. No? So kung alalahanin po ng mga taga-subaybay, dati po nakasuhan po si Senator Marcoleta kasi hindi po niya idineklara sa kanyang statement of campaign contributions and expenditures itong natanggap na niya na 75 million suma total. Ang excuse po niya noon sa COMELEC ay hindi pa ho siya kandidato noong tinanggap niya iyon. At tama po yun. Meron po tayong doktrina, yung tinatawag po natin doon na yung Penera Doctrine, kung saan hindi pa ho pwede kumagat yung mga election offenses kung hindi pa ho kandidato yung isang tao. At nagiging kandidato lamang siya kapag nag-file na po siya ng Certificate of Candidacy at nagsimula na po yung campaign period. Nung time po na natanggap ni Senator Marcoleta itong amounts na ito, hindi pa ho nagsisimula yung campaign period. Kaya yun po yung excuse niya. Pero hindi po yun ibig sabihin na wala na po siyang sabit. And I think ang nahuli sa kanya na sabit ay dahil na rin doon sa public statements niya, ay tumanggap nga siya ng ganito kalaki na amount. Hindi po pang-araw-araw na tumatanggap ang isang opisyal lang ganito kalalaki na amounts po, no? So tumanggap po siya ng ganitong amount nung time na public officer na siya at ayon nga sa kanya sa statements niya bilang debt or bilang utang. Professor, tatayo ho ba kaya yung pong ang magiging pangunahing ebidensya ay media interview or media statement? Kasi alam po naman natin, yung mga kickback, mga tongpats, wala namang voucher yun, wala namang mga resibo yun. Pero in this case po, sa pag-amin na pagtanggap ng 75 million na campaign contribution, ang sabi nga ng ombudsman, ang kanilang hawak dito na ebidensya ay yung kanyang media interview. Will that stand alone? So,
alalahanin natin Manong Ted 'no, habang tumatagal po kasi ang criminal process, pataas ng pataas yung standard na Mm, kailangan patunayan ng gobyerno upang makakuha ng favorable na ruling. So, mm, dun sa tanong na enough na po ba yung ebidensya upang magkaroon ng kampanya, magkaroon ng kaso sa korte, mm, sasabihin ko po na mukhang may tsansa po, 'no? Kasi yung statement po niya ay nasa public statement, ito po ay binigay in response to yung kaso niya sa COMELEC, which means hindi natin pinag-aawayan actually yung amount, pinag-aawayan lang natin yung dahilan dun sa mm, amount. mm, Baka enough po yan para magkaroon ng criminal prosecution. Pagdating po dun sa korte, magkakaroon na po ng iba-ibang kailangan patunayan ngayon yung mm, ombudsman. So, yung at the time yung special prosecutor. So, una po, no, meron po ba talaga ng amount? May bank records po yun, mm, may bank secrecy law po tayo, pero pwede po pabuksan ng korte yon na proper na subpoena. At yung purpose po, no, binigay po ba dahil sa public officer, magkakaroon po ng pagkakataon naman si Senator Marcoleta kung tumawid ito sa Sandigan Bayan na mm, ipaliwanag, no, kung ano ba talaga yung amount na iyon. So, garantisado naman po ng proseso natin yung pagkakataon ni Senator Marcoleta on opo, various stages na mm, ipakita yung mm, kanyang depensa. mm. At saka dito po kasi dahil plunder po ito, yung quantum of evidence dito, ano ho talaga, di ba? Proof Opo, beyond reasonable doubt, no? opo. Mm, At mm, over time po, yung mm, Korte Suprema natin, padagdag po ng padagdag yung mga requirements for plunder. So yung mm, mm, series requirement, kailangan more than one act po yung nangyari. May mm, mga ganun po siya na mm, na-develop na requirements over time. So hindi mm. po madali makasecure sa Opo. plunder kaya nga po madaming nakakatakas. Opo. Professor, yun ho bang nag-contribute na mga tao na na-identify po naman? Yes, sila ho ba may pananagutan din dito? Opo, no? Kasi ah, parang ko, principal by cooperation po sila dun sa Mm, plunder. Kung hindi po mangyayari yung krimen na iyon kung hindi po sila nagbigay. So kahit sila po mismo may sabit din po in theory. No? Of course, meron din po silang sariling depensa mm, regarding this. Baka wala naman po silang criminal intent. But hindi po kasi mas malinaw lamang po siya, I mean, no? mm. Kung na-start na natin makita yung ebidensya Opo. laban dun sa mga nagbigay. Mm. So kumbaga, in case isama po sila, pasasagutin din sila ano ho, sa kanilang panig itong tatlo na umano yung nag-contribute. Opo, pwede po silang sumagot on their own kung Mm, gagawin po silang co-accused. Pwede din mm, po silang kunin na testigo ng estado. Pwede mhm. po silang gawing state witness. So madami pong pagkakataon kung paano sila mapapasok dito sa storya. Okay. Sige po. So, Professor, yun lang pong sinasabi na mahirap diyan kasi pag na-file mo yan sa Sandigan Bayan, maglalabas ng agad-agad ng arrest warrant at walang piyansa yan. Makukulong ka agad dito yung pong inaakusahan. Gaano ho ba, paano ho ba naglalabas agad-agad ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, ang hukuman po sa gantong mga uri po ng kaso na ang parusa nga po ay maximum penalty? Maganda po yung tanong ninyo, no? Kailangan po natin actually alalahanin na hindi porke yung ombudsman ay maghahain ng isang information or criminal complaint, yung magsisimula ng kaso sa korte na mismo, ay mag-i-issue ng warrant ang korte. In fact, yung trabaho ng korte ay i-evaluate yung ebidensya na dadalhin ng estado ng ombudsman. Tapos sila mismo magde-decide kung mayroon bang probable cause, no? So independent yung finding ng ombudsman, independent din yung finding ng korte. Kung yung korte makikita niya na probable cause Mm, meron, ibig sabihin nun may mm, sapat na ebidensya upang kumbinsihin ng isang ordinaryo, reasonableng tao na mm, mayroon ngang krimen na nangyari at mm, responsable yung tao para sa krimen, mm.
mag-i-issue siya ng warrant. At doon lamang siya mag-i-issue ng warrant. Mm. Now, tama kayo na non-bailable ang plunder. Ibig sabihin nun, in general, hindi po pwede mag-hain ng piyansa. Ng bail na para makalabas ho. Mm. Pero mayroon po yan sa course po ng trial kung magiging malinaw na hindi po ganoon kalakas yung ebidensya ng estado at Mm. mayroon pa akong ibang exception, pwede po actually mag-grant ng bail eventually yung korte. But down the road na po yun, hindi po at this early stage. Opo. Kumbaga po, ang huwes, na patas ay hindi karaka-raka, no? Labas kaagad ng labas ng arrest warrant kasi nga you will deprive a person ng kanyang liberty. Depende po doon sa bigat ng hawak na ebidensya na iaharap ng prosecution. Kaya nga po sa ngayon may mga petition for bail at inaalam po, di ba? Kung sila ba'y karapat-dapat na makapagpiyansa. Ito po yung mga nandidiyan na, pero in this case po, hindi agad-agad maglalabas ng arrest warrant, no? So, tama ko yun, may step by step po yung ginagawa ng ating proseso na habang tumatagal yung criminal process, pataas din ang pataas yung requirements para sa estado. Kailangan nilang patunayan. Opo. Okay. Sir, dito po sa plunder, 50 million, ang threshold, no? Right? Opo. Okay. 50 million. Kapag 1 million, halimbawa, hindi na po plunder yon, pero meron hubang kaso ang isang public official kung 1 million yung kanyang contribution? Sabihin na po natin, bigyan kita 1 million, ituring mo yan na utang. Lista mo muna, utang mo sa akin. Kapag 1 million, below 50 million, paano kaya? O kaya 49 million, paano po kaya? Pwede po, no? So yung provision po na binanggit nyo kanina, yung binasa nyo po kanina, nakikita din po yan sa RA 3019, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So kung below 50 million, pwede pong doon pumasok. So, Manong Ted, kailangan natin i-clarify lang, no? Yung bawal kasi na nangyari, base dun sa mga version na nakikita natin sa media, hindi naman yung pagtanggap rin ng kahit anong regalo or kahit anong gift or consideration. Yung pinagbabawal dito yung ganoon kalaki na amount at mukhang dahil congressman si Senator Marcoleta or by reason of his public office. So kahit mas maliit yung amount na iyon, kahit 5,000 lang yung kahit 10,000 lang, pwede pa rin siya pumasok sa criminal law natin sa RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pinagbabawal kasi dito ay yung public officers natin dapat hindi tumatanggap ng ganito ng mga regalo in advance or dahil lang sa kanilang position kasi baka magkaroon sila ng utang ng loob doon sa nagbigay sa kanila. Opo. So, ibig sabihin po, may kaso pa rin. Hindi nga lang po plunder pero according po sa ating pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po yan. Opo, tama po. Okay, may tanong lang po si Chacha bago kami mag-good night sa inyo. Sorry, attorney, na-istorbo po namin kayo. Okay. Oo. Yes po, Professor, may binabanggit din dun sa mga naging pahayag ng ombudsman. Ang sinasabi nila, yun daw pong pagtanggap in tranches. Ano pong explanation dun? Gaano katiba yung ebidensya na yun? Well, importante po yun sa plunder. Kasi ito nga po yung unique sa plunder. Ang requirement po niya ay series of transactions. Ibig sabihin, may sunod-sunod po na pangyayari. So kung tingi-tingi yung bigay, 25 muna, pasok po talaga yung sa plunder. Assuming nandiyan po yung other requirements. Kasi series of transactions po siya. So, kailangan tignan yung history nitong Plunder Act. Noong 1990s, sa dami ng corruption allegations, nag-decide magpasa yung Kongreso ng mas matindi, effectively na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, but for ditong malalaking amounts. At for some reason, doon sa batas natin sa plunder, may requirement na series of transactions. So yung sinasabi ng ombudsman na tranches, isa yun sa mga elemento ng plunder na kailangan nilang patunayan. Na kailangan hindi lang isahan na nangyari ito, hindi siya one-time payment. Kailangan parang may longer term na relationship
doon sa tao na nagbigay dahil nga doon sa series of transactions. So, ginawa yun initially upang iwasan yung baka naman kasi kung piloso po yung magbabayad, itingi-tingi niya para hindi po pumasok sa plunder. Oo, oo. So ito po, pasok po siya kasi Oo. kahit tig 25 po yung natanggap, ang total po niya is 75. Oo, oo, Okay. hindi siya titignan na parang isa-isang 25. In totality yung pagtingin dito. Series. Series. Opo, kasi kung hindi po combination or series, di ba, lalabas po siya sa plunder kasi ang sasabihin lang po, isa-isa lang, ano lang yan below 50M Oo. So yung tinitignan ng batas, parang nilalamp niya lahat yun. So combination or series of transactions po yung ginagamit nila na wording. Sige po. So, Professor, ito lang po, no? Doon kasi sa binabanggit nyo na 1 million graft yan. Ano po? Pero ano ito na, ngayon po naman, di ba, mayroong ang senador tumanggap ng contribution mula sa kontratista sa kanyang lugar. Paano po yun? Kasi ito hong mga ating mga mambabatas, marami sa kanila po, no? Tumatanggap po ng